Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan, salamat po sa hapon ito, sa dakong ito. Salamat, Panginoon, sa biyayang nanggagaling sa iyong kamay, sa pagkatawag mo sa amin, sa pagpili mo sa amin, Panginoon. Sa hapon ito, pakalinisin mo kami. Dalangin po namin na walang ibang tumimo sa puso namin kundi ang iyong mga salita. Samahan mo kami sa ilang sandali ng aming pagtitipon. Ang iyong kapangyarihan at ang iyong presensyang banal ang aming maranasan. Nawa, Panginoon, abutin mo ang bawat isa ayon sa pangangailangan. At naniniwala kami, O Diyos, na patuloy kang mag-raise up ng maraming kaluluwa para maglingkod sa dakong ito. At naniniwala kami, Panginoon, na walang naglilingkod sa iyo ng tapat na iyong pinapabayaran. Idalangin ko na ang bawat kunilang ipapahatid mo sa puso namin ay magsilbing butil ng aming pananampalataya. Ito'y lumago at magkaroon ng kapangyarihan sa bawat puso ng bawat isa. Pagpalain mo kaming lahat, ang po namin tagumpay ng hapon na ito sa pangalan ni Jesus. Say Amen. 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 And Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. I
palakpak ng pinagpala. Yung palakpak ng hindi inaantok. Sumigaw ng praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah! Hallelujah! Dami natin, no? Amen. Sabi ng Panginoon, wherever two or three gathered in my name, there He is in the midst of us. Kaya nandito ang Panginoon. Amen? Sabi ng awitin, si Kristo ay narito na. Itong mga batang ito, susunod tong mga worker dito. Amen. Habang tinitingnan ko sila yung mga susunod sa mga nani at magulang nila. Handa na ba kayong makinig? Amen. Handa na ba kayong makinig? Amen. Sa hapong ito, ang mensahe ng Panginoon ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus, ayon kay San Marcos chapter 6, verse 1 to 6. Sumainyo ang Panginoon. Lumisan si Jesus na kasama ang kanyang mga alagad at pumunta sa kanyang sariling bayan. Pagdating ng Sabado, nagsimula siyang magturo sa sinagoga. Marami sa nakarinig sa kanya ay namangha. Saan nakuha ng taong ito ang mga bagay na ito? Tanong nila. Anong karunungan ang ibinigay sa kanya? Anong mga kahangahangang himala ang kanyang ginagawa? Hindi ba ito ang karpentero? Hindi ba ito si Jesus, ang anak ni Maria, at kapatid ni Santiago at Jose, Judas at Simon? Hindi ba't narito ang kanyang mga kapatid kasama natin? At sila ay nadismaya sa kanya. Sinabi ni Jesus sa kanila, walang propeta ang walang karangalan maliban sa kanyang sariling bayan, sa kanyang sariling kamag-anak at sa kanyang sariling tahanan. Hindi siya nakapagpatuloy ng kanyang mga himala doon, maliban sa paglagay ng kanyang mga kamay sa ilang may sakit at pagpapagaling sa kanila. Siya ay namangha sa kanilang kakulangan ng pananampalataya. Mga magulang, mga kapatid, mga bata at mga lingkod ng Panginoon, ito po ang magandang balita ng ating kaligtasan. Muli nating purihin si Yahweh El Shaddai, purihin para kay Yahweh El Shaddai lamang. Amen, amen. Alam nyo, iba yung palakpak sa papuri. Ang palakpak ay para pwedeng sa tao lang. Pero pag sinabing purihin, ito ay pag-alay ng pagsamba at pagpuri sa Panginoon. Amen ba? At pwede na po tayong umuwi. Maupo muna kayo. Ayan, salamat sa Panginoon at ako'y nakarating na naman dito sa inyong Garden of Eden. Napakaganda ng lugar pag ganito yung atmosphere. Kahit medyo maalinsangan pero okay lang sapagkat tayo ay nasa lilim ng mga punong kahoy. And it is the wonder of God. Amen ba? Buhay ba yung video ko yan, sister? Amen. Thank you, Lord. So sa hapon ito, sa tanghali ito, ay hapon na pala, tama hapon na, alas 3 na. Sa hapon ito, ang ating pong topic ay the seed of faith. Sabihin nyo nga, the seed of faith. Ang butil ng pananampalataya. And alam nyo, ang Panginoon ay mahilig magpahayag ng kanyang tinatawag na metaphor. Sa mga estudyante dito, napapakinggan nyo ang salitang metaphor. Amen? Ang metaphor ay paghahalin tulad ng isang bagay sa isang bagay na sila'y magkawangis. At dahil ang salita ng Panginoon ay spiritual at hindi natin nakikita, hindi natin naawakan, sila ay nagbibigay ng metaphor. Amen ba? Pagpapahayag na kung saan para maintindihan natin ang mga bagay sa mga pamamagitan ng mga bagay dito sa mundo na nakikita natin, ang kanyang salita ay maiintindihan natin sa pamamagitan ng metaphor. Amen po ba? Kaya, sabi ko, ang ating pag-aralan ay the seed of faith. Ang butil lang pananampalataya. Because of faith, hindi natin siya nakikita. At napaka-broad or napakalawak,
kapag ang pinag-usapan ay pananampalataya. Amen po ba? Siguro tatanungin natin, anong pananampalataya? Kinakain ba to? Saan ba to nabibili? Amen ba? So, kailangan klaro sa ating isip at puso, anong pananampalataya dapat meron ang isang Christian. And that's why, maging mga kaharap ng ating Panginoong Jesus, wala silang pananampalataya sapagkat ang kanilang pananaw ay base lamang sa kanilang sariling pangunawa. Nakukuha niyo? Hindi nila kinikilala si Jesus na gumawa ng himala kasi nga, di ba ito yung anak ni Maria at Jose? So ang kanilang pananaw ay base lamang sa kanilang understanding. Base lamang sa kanilang sariling pag-intindi. And yet, di nila naiintindihan na ang kaharap nila ay ang Panginoong Jesus na galing sa langit, na galing kay El Shaddai, ang anak na El Shaddai, na kung saan pwedeng gumawa ng himala sa mga taong may pananampalataya sa Kanya. Dahil si Jesus bilang Diyos na tunay at bilang taong tunay na ipinanganak ni Mama Mary sa pamamagitan ng asawang si Joseph, ang kanilang understanding si Jesus ay isang tao lang. And they don't recognize na si Jesus ay galing sa Diyos. Kaya nga, sabi ng Panginoon, walang kinikilalang propeta sa sariling bayan. Kasi ang knowledge nila ay sa sarili nilang limitadong pangunawa. Amen po ba? Amen ba mga bata? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, the seed of faith mga kapatid, ano yung butil ng pananampalataya na dapat meron ang isang Christian? Sa ating pagpapatuloy ng ating paglilingkod kay El Shaddai, kailangan ang seed of faith ay hindi mananatiling seed. Kailangan ito ay magbunga. Amen po ba? Kailangan ito ay lumago. Amen po. Kasi kapag ito'y nananatiling butil, wala itong pakinabang. Kaya kailangan ito ay mabuhay, lumago, para sa ating buhay espiritual, ito'y magkaroon ng bunga sa ating buhay pananampalataya. The seed of faith, it means planting hope in unlikely soil. Ang butil ng pananampalataya ay parang nagtanim ng pag-asa sa parang isang lupang tigang, isang lupang hindi mataba. Dito pag tag-init, nawawala yung mga dahon, no? Namamatay yung mga dahon. Pero pag namatay yung dahon na yun, may mga buto yan. Pag biglang ulan, kinaumagahan, biglang green, no? Di ba? Bilis, para kahit di ka pa nagtanim ng yung mga grass kasi niyan, yung mga ugat-ugat niyan, namamatay pag tag-init, pero hindi siya namatay talaga. Hindi lang siya lumalago kasi sobrang init. Pero naka-stagnant lang yun doon. Pag ito'y nabuhusan mo ng tubig, sila'y nagiging green ulit, nagkakaroon ng buhay, sapagkat ang butil na yun ay may buhay. Ang gusto kong ipaunawa sa inyo, kapag tayo ay may butil ng pananampalataya, hindi man ito lumago agad, there are always time na ito'y lumago sa buhay natin. Kagaya ng patutuo nyo, yung mga simpleng bagay na sa pag-aral nakagraduate ka na, kasi sa totoo lang, sabi nga ng nanay ko noon, ang pagpag-graduate pala ay hindi lang sa dami ng pera, kundi sa decision din ng mga anak. Kasi kahit may million kang pampaaral, kung ayaw magtapos ng anak, walang kwenta. And all those hope in heart, yung mga taong higit sa lahat yung mga nakakilala kay Yahweh, nataniman ng mabubuting bagay, sinisikap na maging mabuting tao, mabuting anak, kasi yung itinanim at itinula sa kanyang puso ay may buhay. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, ang butil ng pag-asa, ang butil ng pananampalataya ay para doon nagtanim ka ng pag-asa sa isang mga tigang na lupa. Kung tayo ay nakakapunta sa bundok, kung nakapunta na kayo sa mga bundok na batuhan, di ba yung mga bato may mga tibag-tibag? Sa mga kanto ng mga bitak-bitak na yan, may nabubuhay na damo or mga halaman. Pero kapag tiningnan natin ang kahulugan nito sa ating spiritual, kahit siya ay nasa alanganin na lugar ng isang bato, nabubuhay siya. At alam niyo kung isang buwan, 2 buwan, 1 taon na hindi siya diligan, naghihintay lang siya. Ang buhay niya ay hindi kagaya ng dito sa lupa na may nasisip-sip na tubig.
Yung isang butil sa gitna ng batong bitak na yon, ang kanyang inaasahan kundi yung hamog sa gabi at ulan sa panahon ng tag-ulan. But remember, kahit ang butil na ito sa bitak na bato ay wala siyang aasahang masisipsip sa batong tubig, nabubuhay siya sapagkat ang kanyang inaasahan ay ang galing sa taas na hamog na tubig na didilig sa kanya. Yung taong may pananampalataya ay laging may pag-asa na kahit saan mang lugar siya ilagay, anumang sitwasyon siya ilagay, mabubuhay siya sapagkat alam niya, mga kapatid, na kung saan may butil sa kanyang puso na mabubuhay. Amen po ba? Asan na ba yung matender natin dito? Ilan lang tayo, iniwanan pa tayo, Ama? Palapakan natin ang Panginoon. So the seed of faith is planting hope in unlikely soil. Parang nagtanim ng pag-asa sa isang lupa na parang masabi natin na hindi matabang lupa. Minsan tayo nasa lugar na kung saan we are in unlikely soil. Kuha niyo po mga kapatid, na minsan mahirap dumarating tayo sa mga hindi komportableng lugar, sa mga lugar na kung saan mahirap, may kahirapan sa buhay. Ito ay nag-i-emphasize sa napaka-challenging na environment where faith must take root. Nagkailangan ang pananampalataya ay magkaugat at magkaroon ng paglago na kahit ang kanyang pinalalagyang lugar ay mahirap, tumubo ang isang pananim. Kaya isang barren place, ang lugar ay magpo-flourish na kahit siya ay nasa mabigat na sitwasyon ng buhay. Amen po ba? Amen. The seed of faith is a journey from doubt to belief. Ang butil ng pananampalataya ay paglalakbay galing sa pagdududa patungo sa pagtitiwala. Amen po. Yung mga anak ni El Shaddai, hindi lahat ay may pananampalataya dati. Yung mga anak ni El Shaddai ay hindi naman agad-agad mayroong pananampalataya. Noon maraming nag-uusyuso lang sa gawain. Amen ba? Maraming kinaladkad lang sa gawain. Maraming nainganyo lang ng kanyang kaibigan. Although nandun siya sa gawain, and yet mayroon siyang mga doubt. Mayroon siyang mga malalaking katanungan, mga question mark sa kanyang puso. But along the way, mga kapatid ko sa Panginoon, yun ang simula ng kanilang paglalakbay, simula sa pagdududa, patungo sa paniniwala. Sa aking buhay, isa po sa transformation ng aking buhay, isa po sa mga pilusupong tao noon. Sabi ko nga, pag iniimbitan ako ng nanay ko, naiinis ako sa nanay ko kasi yung mga taga-El Shaddai yan, mga overacting. Sigaw kayo ng sigaw, tawa kayo ng tawa, mamaya iiyak kayo. Yan ba? Sabi ko, nasa isip ko noon, yung gawain kaya ng El Shaddai niya, parang sa demonyo yan. Ganon yung aking mindset. Mayroong malaking pagdududa sa isip ko. But along the way, nakikita ko yung mga tao na iniisip ko, itong taong ito dati lasinggero ito. May nakita ako nagpatotoo na dati wasak yung pamilya nila na ayos. Amen. At ito yung journey ko, ito yung paglalakbay ko mula sa pagdududa patungo sa pananampalataya. Kaya nga nandito ko sa inyong unahan sapagkat nagbunga, tumubo ang salita ng Diyos sa puso ko. At ang kunting salitang ito na natanim sa puso ko ay nagdala akong saan-saan. Nagdala sa journey ng buhay ko at daming karanasan. Amen po ba? Dinala ko sa iba't ibang probinsya, ang dami kong taong nakilala, dami kong karanasang dinaanan, maganda, mabuti, masaya, malungkot, masarap, hindi masarap. Lahat ng bagay dinaanan ko. But this is the journey. Ito yung journey patungo sa pagtitiwala sa Diyos. Ito yung naging dahilan ng paghubog sa akin na kailangan pala ang tao ay magtiwala. Walang iba sa ating Diyos na buhay. Nakikinig po kayo?
Kaya nga sabi ko sa asawa ko pag nagreklamo, alam niya ang tirahan namin, inaarkilahan namin, mumurahin lang kasi mahirap mag-arkila ka ng malaki dito. Yung mga biyayang makukuha niyo, ubos lang sa may-ari ng bahay. Yung asawa ko ay agent, nagpapalis papuntang abroad. Pero ang tinitira namin maliit lang. Kami nga lang dalawa. Pero sabi ko sa asawa ko, tiis-tiis lang. Kasi nandito tayo sa lugar ng kalakihang Manila, hindi para magsaya. Hindi lang para maging komportable, kundi magpagamit sa Diyos. At alam namin na kapag umuwi kami ng Bicol, maganda naman yung lugar namin. Maganda naman yung kalalagyan namin. Pero isang pinakamagandang bagay na nagpapagalaw sa aming dalawa, walang iba yung pananampalataya na gamitin tayo ng Diyos. Amen po ba? Maidala yung salita ng Panginoon sa mga taong nadidepress, sa mga taong nalulungkot, nahihirapan, may karamdaman, mga kapatid, patungo sa pagtitiwala sa Panginoon. Kaya, ang butil ng pananampalataya ay paglalakbay patungo sa pagtitiwala. This title focuses on the process of faith development, suggesting its journey in growth, patungo sa paglago at transformation ng buhay natin. Nakikinig ba kayo? And the state of faith, unlocking the miracles within. Ang buti ng pananampalataya ay binubuksan ang himala na meron ka sa sarili mo. Kuhan mo. Pag binigyan ka ng Lord ng wisdom, huwag mong sayangin. Pag binigyan ka ng Diyos ng abilidad, huwag mong abusuhin. Gamitin mo yon bilang kaloob sa atin ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat sobra ang kita nyo yung simpleng patutuo lang, mga simpleng makikita mo yung bata, ngayon nakikita mo simple, pero kapag nagamit niya yung kanyang skill, bigla siyang aasenso. Parang yung kwento ni Brother Mike, may isang manok at agila. Yung itlog ng agila, alam niyo yon? Napakinggan nyo na yon? Yung itlog ng agila, isinama sa itlog ng mga manok. Nung mapisa yung itlog ng agila, alam nyo, ang ginawa ng agila ay kumakahig isang tuka. Kasi nung mapisa siya, kasama niya ang mga manok. Kaya ang agilang ito, at pakiwari niya, siya ay nagpisa sa kasamang mga manok, isang kahig, isang tuka din siya. Pero habang siya lumalaki, yung agila na yun, nararamdaman niya na iba siya kaysa manok. Mayroon siyang lakas at taas na lumipad. Mayroon siyang kakaibang kapangyarihan at kakayahan na hindi siya kaya ng isang manok na isang kahig, isang tuka, kundi kaya niyang lumipad ng mataas at iwanan ang mga manok. Kasi nung magpisa ang agilang iyon, una di niya alam, pero nakilala niya, nalaman niya na siya isang agila kasi lumipad ng lumipad pataas. Ganon din sa buhay ng tao. Kaya yung mga bata nito, pag nakita nila yung potential nilang ma-unlock yung biyaya ng Diyos, mabubuksan yung biyaya ng Diyos, nang kakayaman natin yung karunungang hindi manakaw inuman. Sapagkat ang karunungang iyan, ang abilidad na iyan, walang ibang magbibili kundi ang Diyos. Kung ano? Ito yung wisdom ng Panginoon na kailangan ma-unlock sa buhay natin. Kaya sabi ni Brother Mike, yung tao, hindi dapat maghirap. Kasi bago nilikha ng Diyos, ang tao, nandiyan na yung lahat. Anong nilikha ng Diyos? Pananim, mga hayop. God created everything. At ang huli niyang nilikha sa kapitong araw, ay ika-6 na araw, yung tao. Ibig sabihin, bago lumabas ang tao sa mundo ito, nandan niya ang pangangailangan niya. May tubig na, may butil na, may kahoy na, may mga hayop na. Eh, sabi natin, I will give you the dominion. I will give you the authority. Ang tao binigyan ng Diyos ng otoridad na pamahalaan ang sanlibutan. Eh, sabi na po nung lingkod, yung talbos ng kamuti niyan, pag pinilian ko yan ng 5-5, pag bininta ko yan ng tig-10 piso, may pera agad ako. Tuhan nyo. Eh, yung taong may karunungan at masipag, hindi nagugutom. Sapagkat ang lahat ng potensyal, may mga tao na kanyang abilidad. Amen.
The seed of faith unlock the miracles within. Kahit kailangan hingin natin sa Panginoon, anong dapat natin gawin para umasenso yung buhay natin. Huwag tayong maging parang manok. Kasi anak ka ni Yahweh, may kakayahan ka, may kapangyarihan ka, may talino ka, may abilidad ka. Amen ba? Pero kung makontento ka na lang na ikaw lang yung lagi dyan, hanggang doon na lang tayo. Kahit maganda, nagagamit tayo ng Diyos sa pag-evangelize, nagagamit tayo ng Diyos sa pagtawag ng maraming tao. Nagagamit tayo ng Panginoon na lumago ang ating buhay. The seed of faith, a testament to the power of belief. Ang butil ng pananampalataya ay testamento na kung saan kakayahang magtiwala, the power to believe. Sabi ng isang advertise sa gatas, what a mind can conceive, the body can achieve. Kung ano daw ang kayang isipin ng tao, yun ang kanyang magagawa. Amen ba? Kaya yung mga bata na napagalitan ng magulang, bubo ka, di ka kagaya ng anak ng kapatid mo, nagkakatrauma yung bata. Amen ba? Kaya kailangan lagi itinim sa mga bata, matalino ka, mabait ka, masipag ka. Yun dapat ang mag-drive sa kanya lagi. At yung mga salitang yun ay testamento na kakayahan niyang gumawa ng mabuting bagay. Amen ba? Yung manghula, wala namang yung kakayahan alamin yung future mo eh. Ang kakayahan niyang sabihin lang yung gusto niya. Pag sinabi niyong asenso ang buhay, may tatanim mo na sa isip yun eh. Yun ang magpapagalaw sa'yo. Pag sinabi sa'yo, ito, magsuswertehin ka ba? Siyempre naman, naniwala ka kasi may faith ka. But it doesn't mean na alam ng manghula ang mangyari sa'yo. Walang ibang nakakaalam ng buhay mo kundi ang Diyos. At kapag sinabi yung sa'yo, binitawan sa'yo, maniniwala ka. Nabubuksan ang testamento ng pagtitiwanan natin sa Diyos. Ito ang impact ng pananampalataya. Nung nagbibigay ng tinatawag na powerful force sa buhay natin. It brings about the positive change na ma-inspire tayo sa ating buhay. Kaya pag sa gawain laging sinasabi ni Brother, kumusta na kayo? Thanks God, I am blessed. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Wala yata akong kausap dito, no? Amen. Palapakan natin ang Panginoon. The seed of faith is a testament to the power of belief. Kaya ayaw ng punong lingkod na sabihin natin na wala kang pera. Ayaw ng punong lingkod na sabihin na mahirap lang tayo. Lagi na tayong pinapractice na mayaman ka, magaling ka, matalino ka. Kasi ang gusto niya, maging matalino tayo mga kapatid. Amen po ba? Amen. The seed of faith, mga kapatid, is a whisper of hope in the world of doubt. Ang butil ng pananampalataya ay bulong ng pag-asa sa mundong mapagduda. Amen ba? Amen. Ang pananampalataya ay bulong ng pag-asa sa mundong puno ng pagdududa. Hindi lahat ng mahirap ay natatapos sa pagiging mahirap. At hindi lahat ng mayaman ay natatapos sa pagiging mayaman. Ang mundo ay punong-puno ng pagbabago. Yung mga taong masenso ang kanilang isip, tumatag ang kanyang isip. Hindi siya dinaig ng kanyang pagdududa. Ang nailagay sa puso't isip niya na magaling siya. Amen po. Ang demonyo, wala siyang kakayahang basahin yung iniisip niyo. Wala siyang basahin, wala siyang kakayahan alamin ang mga negatibong iniisip natin. Pero pag binitawan mo na ang salitang hindi maganda, doon na binabasa ng demonyo ang sinabi natin. Kuha niya. Kasi pag sinabi mong, suko na ako Lord, binitawan mo na, diniklara mo na, sasabihin sa'yo ng demonyo, aba, totoo yan, sama na lang tayo. Pero pag hindi mo binitawan yun, aba, malakas ako. Hindi niya nalalaman yun. Pero ang Diyos nalalaman niya kahit iniisip po. Kaya pag di mo yung binitawan, hindi mo ibig sabihin, hindi mo diniklara sa buhay mo, you do not pronounce.
Hindi mo prinuna sa sarili mo, hindi mo declare sa sarili mo na may nanihina ka. Kaya yung mundo may aral ng tinatag na positive vibes. Hindi sila nagtatanim, nag-aasik ng mga negative vibes. Ang laging nila sinasabi magagandang bagay, na magdadali sila patungo sa magandang bagay. Amen po ba? Kaya yung mga magulang na kahit mahirap na pag-aral yung kanilang anak sa magandang paaralan, namumugog sila sa magiging tunay na tao at pagiging powerful na anak. Amen ba? Kaya yung may mga anak na, mga mahirap lang, alam niyo, may kakilala akong isang bata, lumapit sa akin, Brother Chito, lagi nang sinasabi, pag naglingkod ng ako kay El Shaddai, aasins yung buhay ko. Alam niyo, hindi ako agad nakasagot. Sabi ko, bakit ba? Paano ko aasenso kahit naglilingkod ako kay El Shaddai? Ang nanay ko, labandera lang. Ang tatay ko, taga-ipon lang ng mga panggatong sa bukid. Saan nakukuha ng pang-aral, Brother Chito? Umiyak siya. Alam niyo ginawa ko? Kinausap ko yung mga counsel namin, yung mga kakilala ko. Sabi ko, sister, pwede mo tulungan tong bata. Grabe yung desire na makapag-aral. Pero ang problema niya, malinaw sa kanyang paningin ng kanyang magulang ay walang kakayahan. Punong-puno ng pagdududa yung bata. Kaya pinatulungan ko siya sa isang mga kapatiran. Kinuha siya ng isang kapatiran. Di lang katulong, pero ang kanyang regalo ay pag-aralin siya. Dahil ang bata ay dinadaig ang pagdududa ng pagtitiwala, nanindigan siya. Alam niyo, wala pang isang taon may kumuha ulit sa kanya. Mas lalong mayaman ang kumuha sa kanya. Yung batang ito sumandig sa tunay na pangako ng Diyos. Ngayon teacher na siya. May sarili na siyang pamilya. Pag nakita ko nun, umiiyak ka sa Brother Chito, tama ka. Pag di ka nagpadaig sa hamon ng buhay, palaging may gagawin. Kasi ang isip natin, walang ibang umaagaw niyan, kundi ang demonyo. Kaya may mga taong naluklok sa hirap kasi hanggang doon lang ang isip nila, wala silang pananampalataya na ang tatay pala nila yung mayaman, na ang tatay pala nila yung si El Shaddai, na kayang gumawa ng maraming himala sa buhay. Nandiyan pa kayo mga kapatid. Palapakan natin ang ating Panginoon. The seed of faith is a call to embrace the unknown. Ang butil ng pananampalataya ay pwedeng yakapin ang mga darating na araw na hindi niya alam. May mga magulang na tulo kayod sa mga anak at nakalimutan niyang lumapit sa Diyos sapagkat ang akala niya ang kanyang kasiguruhan ng kanyang mga anak. Kasi ang kanyang pamantayan dito sa mundo ay ang kanyang pamilya. Nakikinig kayo. Sabi ng magulang na ito, ang kanyang anak ay 12. Pero nung tumanda sila, nakakalungkot daw. 12 ang kanyang anak. Nung sila ay magkasakit, nagtutulakan para asikasuhin sila. Sabi sa akin, Brother Chito, ano kaya ang dahilan? Sabi ko, isa lang po ang alam ko niyang orientation. Kasi ako bilang isang anak ng nanay ko, tatay ko, hindi ko naisip yun. Kasi kahit pa paano nung wala yung ako sa kanila, naglaan ako ng oras para maalagaan yung nanay ko bago namatay. Kaya yung magkakapatid, hindi naman ganun yung aming mindset. Na kahit hindi man lahat ibigay sa amin, hindi kami nagtutulakan, nagtutulungan kami. Kaya nga sabi ng kapatid kong panganay, hindi baling mawala yung pera, hindi baling mawala yung negosyo. Huwag lang tayo magkagulo-gulo. Kasi may mga pamilya, pagdating na ng kanya-kanyang pamilya, wasak na yung pamilya. Nakukuha nyo? Kahit mga kapatid ko sa Panginoon, napakahalaga na maintindihan natin na ang katiyakan natin ay hindi lang yung ating pamilya, kundi yung pamilyang may takot sa Diyos. Yung pamilyang nakakonect sa Lord. Makakalungkot ka, yung mga tricycle driver dyan na matatanda, tudo kayo. Problema pa yan kasi yung kanyang apo, kukupitin pa yung kanyang income sa pag-tricycle para pang Cebu. Yung mga matatandang tricycle driver na wala ng ibang ginawa, simula sa anak hanggang sa apo, naghanap buhay. Pero hindi niya nakamtan ang kanyang kagandahan ng buhay. Kasi hindi niya mismo itinanim sa mga anak niya at mga apo niya ang tunay na pangako ng Diyos. Hindi niya naitanim ang tamang pagpapalaki sa kanyang mga anak
na darating ang panahon, ang anak lang na may takot sa magulang ang pagpapalain ng Diyos. Sabi ng Panginoon, ang mga anak na may takot sa magulang ay aasenso ang buhay. Ang buhay nila ilalawig. Kuhan niyo? Kaya ang paglilingkod hindi lang para dumami ang pera. Hindi lang makamtan yung gusto. Kundi magkaroon ng magandang buhay patungo sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kuhan niyo? Nagiging maganda ang disposisyon ng bata, ang responsibilidad ng bata, kapag may matibay na pundasyon na inilagay sa puso at isip niya. Kahit napakapalad ng magulang na may anak na naglilingkod sa Diyos at taniman ng magagandang bagay sa kanyang puso. Ang mundo ngayon ay sobrang corrupted na. Ang mga kabataan ngayon, hindi naman lahat, ay wala na sa ayos. Amen? Maliban doon sa mga taong nataniman ng salita ng Diyos. Yung kapatid kong bunsong babae, picture tree siya ngayon. Pero ang nanay ko pang nagtutulak, magpaligaw ka, makipagbarkada ka, magbanding ka. Pero simula siya bata, dancing choir na siya. Maraming nangungudya sa kanya kasi ang barkada niya yung nanay ko lang. Pero yung kanyang buhay tuloy-tuloy sa pag-asenso. Ipinanganak yung bunso namin kapatid, bankrupt na kami. Kung bakit bankrupt na kami, doon kami tinawag ng Diyos. At doon sa pagkatawag sa amin ng Diyos, yun ang kanyang naging biyaya. Kasi yun siya ipinanganak, bagsak na kami. Sabi ng mga tao, ikaw, huwag ka na mag-inartibe. Wala na kayong pera. Yung mga kapatid mo na nawa sa'yo, sila yung mayaman. Pero ikaw, bata ka, ipinanganak ka, mahirap na kayo. Itinanong ng kapatid ko na yun siya, mahirap ka. Nag-aral ng mabuti. Naitanim, buti na lang nung siya mag-El Shaddai, naitanim ang mabuting punla. At bawat kanyang plano ay nangyayari. Ilang teacher ang pinuntahan niya na nalampasan niya ng 3 palapag. Teacher 3 na siya ngayon. And when it comes to material things, nandoon yung blessing ng Lord. Kaya yung mga batang to, at talo ito si brother, pag tuloy-tuloy sa paglilingkod, magandang buhay nito. And God is always good sa mga taong tapat sa Diyos yung naglilingkod sa Kanya. Kapagpalang hapon, magandang hapon sa inyo pang lahat. Palapakan natin si Yahweh sa Diyos. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. Tayo po'y tumayo at kausapin natin ang Panginoon. Sa mundong ito ay wala tayong ibang maaasahan. Wala tayong ibang pwedeng sandigan kundi ang salita ng Panginoon. Wala tayong ibang pwedeng hanapin, pagkatiwalaan, kundi si Yahweh Shaddai. Lahat ng bagay na meron tayo, lahat ng material na bagay meron tayo, hindi tayo kaya iligtas. Pero ang Panginoon na tinatawagan natin sa hapon ito ay magiging dahilan ng ating pagtatagumpay sa buhay. Sa Panginoon Jesus tayo magtitiwala. Magtitiwala sa biyaya niya habang buhay ko ay may kalinga sa pagsubok at darasan lumalaman ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Kung ika'y nangalamin, wala nang malapitan para pag-ahalin sa'yo'y pinapasan. Alalahanin mo sana, minamahal ka lang, ang Panginoon'y tapat kailan pa man. Biyaya niya ka ba sa buhay ko'y sapat? Di man karapat-dapat na ako ay iwan.
ako'y ibig mo kahit ako ay ano. Walang nagkakasan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso ko. Walang pinipili ang puso ko. Walang pinipili ang puso ko. Panginoon, salamat po. Salamat sa iyong mensahe. Itanim mo sa puso namin ang isang butil ng pananampalataya. Huwag kaming maging kagaya ng makaharap na Jesus, ng punong-puno ng pagdududa, pag-alinlangan, at ang napakatitid na pangunawa at pag-alinlangan, at hindi kinikilala ang pagka-Diyos mo, bagkus ang kinikilala ang limitasyon mo bilang anak ng tao. Pero dahil ikaw ang aming Diyos at taong tunay at tunay na Diyos, umaasa kami na mayroong magaganap na himala sa buhay namin. Pagpalain mo ang mga kahilingan, pagpalain mo ang mga darating na oras, araw ng buhay namin. Ikaw lagi ang makita, ang iyong kalooban at kapangyarihan ang maganap sa buhay namin. At nawa, Panginoon, anumang magabalaki, anumang mga hadlang sa buhay namin ay iyong pamilya. Palayain mo ang bawat isa sa salot ng kahirapan, salot ng karamdaman at kaguluhan sa pangalan ni Jesus. I-unlock mo ang buhay pagtitiwala namin nang sa ganun, Panginoon, maging kaming matatak, matapang na humarap sa hamon ng buhay at marunong na makita ang tunay mong kahulugan ng iyong salita. I-bless mo, Lord, ang aking mga kapatid, magulang, mga batang ito, sa kanilang pagdalaga at pagtanda. Ikaw lagi ang sundan. Panginoon, i-bless mo ang mga pamilya ng batang ito at ang mga kapatid kong nandito. Dalangin ko ang iyong salita ang tumimo sa puso namin mula ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus ay Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon. God bless us and let us give thanks with a grateful heart. With a grateful heart, we turn to the Holy One. We turn because His giver is our